Wala na kasulatan sa Psalms 103 o Awit 103. Ito pong sinasabi, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. Ang lahat ng sa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na pangalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. At huwag mong kaligtaan o mabuti niyang gawa. Ang lahat kung kasalanan siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Amen po. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iligtas. At pinagpala ako sa pag-ibig niya at habag. Amen. Ang sa sarili, dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Amen po. Tunay nga ating Diyos ay napakabuti. Hallelujah. Sa dami ng mga kanyang kabutihang ginawa sa ating buhay, karapat-dapat po natin siyang puri at sambahin. Amen po ba? Amen. Nagmulatan magsitayo, awitan natin ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kabuhay at makapangyarihan. I will worship you, Lord. Ating sambahin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa ngalan ng anak na si Jesus. I will worship you, Lord, with all of my life. I will praise you with a song. I will worship you, Lord, with all of my life. I will praise you all day long. For thou, Lord, art glorious, and thy name is ready to be praised. Hallelujah. For my heart is pure and holy in thy sight, as I worship you with all my. I will worship you, Lord. I will worship you, Lord.
is the one who delivers me daily. Jesus is the one who delivers me daily. Jesus is the one who delivers me daily. From my sin, thank you, Lord, hallelujah. From my sin, praise you, Lord. Praise you, Jesus, Son of God, and the blood of the Lamb. King of kings and Lord of lords, God of Abraham, hallelujah. God of Abraham, for the last time to praise you, Lord. Praise you, Jesus, Son of God, and the blood of the Lamb, hallelujah. King of kings and Lord of lords, God of Abraham, hallelujah. God of Abraham, God of Abraham, God of Abraham, amen, amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw ay Diyos noon, ngayon, at magpakailan pa man, Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang sabi mo, Panginoon, before Abraham, you are, Lord, I am. Ang sabi mo, Panginoon, ay nandun ka na, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga ikaw ay Diyos ni Abraham. Ang Diyos ng lahat ng nilikha, na yung nilikha. Hallelujah, aming Panginoon Jesus, dakila ka. Dakila ka, aming Panginoon. Hallelujah. Tutuloy natin awitin ng Panginoon. Yung He who began a good work in you. Makita po natin yan sa Philippians 1:6. Ang sabi niya, He who began a good works in you will be faithful to finish until the day of our Lord Jesus Christ. Amen. Patuloy niya, hallelujah, na binabago. Patuloy tayo, kinuhubog ng kanyang banal na spirit. Ang Panginoon ay faithful upang tayo gawing kawakis niya. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you for your Holy Spirit. Hallelujah. He who began a good work in you. Thank you, Lord. He who began a good work in you is faithful. Hallelujah. Will be
are in you. Di tayo iiwanan ng Panginoon. Hallelujah. We'll be faithful to complete it. Yes, Holy Spirit. We'll be faithful to complete it. Thank you, Holy Spirit. We will silence the word. We'll be faithful to
Jehovah God, you reign forever and ever, Lord. You are still the same. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Jehovah God. Thank you for your precious blood, Lord. You're the one who makes me clean. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jehovah Shikhen, doon sa kamatayan sa cross, Panginoon, imparting righteousness to me. Hallelujah, hallelujah. Hallowed be your name. Hallowed be thy name. Ang dakilang Diyos at Panginoon. Hallelujah. Jehovah God, you reign. The great I am. Hallelujah. And you will never change. Oh Lord, forever you're the same. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. Glory to you, Lord. Lord, you reign in victory. Sa kamatayan mo sa cross, Panginoon, pinagtagumpay mo kamatayan. Hallelujah. Jehovah Shammah, thank you, Holy Spirit. You are always there for me. Glory to God. Purihin ang dakilang mo, Panginoon. Hallowed be thy name. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Jehovah God, you reign forever and ever, Panginoon. Makahari ka. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. For the last time, hallowed be the name of the Lord our God. Hallowed be thy name. Glory, glory, hallelujah. Jehovah God, you reign. Ikaw, Diyos, na may ligpas sa mga tagumpay, Panginoon Jesus. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same, and you will never change. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Dakilain natin, dakilang Diyos. Hallelujah, hallowed be thy name. Glory to God, glory to God. Hallelujah, dakilang pangalang pangalan. Aming Diyos na lumikha ng langit at lupa, na nagbigay ng aming buhay ng lahat ng pagpapala aming kinakamit. Hallelujah! Hallelujah! Higit sa lahat ng aming kaligtasan, Panginoong Yesus. Hallelujah! Dahil sa iyong kamatayan sa krus at muling pagkabuhay mo, Panginoon, binigyan mo kayo ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Bigyan tayo malakas sa palampakan natin dakilang Diyos. Hallowed be thy name, Lord. Purihin ang dakilang pangalan, Panginoong Yesus. Hallelujah! Hallelujah!
Siya pa rin yung Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. At sa mga oras po ito, tayo po ay dadako na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nadadalhin po ng kanyang lingkod, walang iba kundi si Pastora Lilin Logan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mga. May isa pong mapagpala po sa bawat isa. Tunay nga po natin ang Diyos ay mabuti. Siya ang ating Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Nasa Kanya na po lahat. Kaya wala pong dapat dahilan para tayo ay tumalikod o lumayo sa ating Panginoon, lalo na sa panahon ngayon na nakikita na natin na evil days na po talaga. Yung mga bata ay walang takot na pong pumatay. Diba po? Kaya sama na ng sitwasyon ng ating panahon ngayon. At hindi maglalaon po ay, lalo pa po yung pasama ng pasama. Kasi yun po ang sabi sa salita ng Panginoon. Sabi niya po, kung saan nabasa natin, diba? Sa Mateo 54, yun po yung mga mangyayari sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Maging sa 2 Timothy 3. Nandun po. At lahat po yun ay nakikita na natin. Hindi na lang po natin basta nakabasa. Lahat po yun ay kumbaga nilalakaran na po natin yung lahat ng sinasabi ng Biblia. Nandun na tayo sa panahon o sa takbo ng panahon na ang mga tao ay mawawalan ng pag-ibig, walang takot na gumawa ng masama, walang galang sa magulang, lahat na nandiyan na nangyayari na po yan at sunod-sunod na rin po yung mga lindol. Sunod-sunod na rin po yung mga trahedya. At sabi nga po dun sa nabasa ko sa social media, ay baka daw po ang region 2 ay maapektuhan din daw po ng lindol. Kasi may active fault line daw po tayo. Pero alam ko ang Panginoon, mangyari man po yun o hindi, ay ang pagliligtas ng Panginoon ay laging nandiyan sa atin. Kaya kung makikita natin, ibang-iba na po ang panahon natin ngayon. Grabe na yung mga nangyayari, yung mga bata. Wala na silang takot sa batas kasi hindi naman daw po sila makukulong, di ba po? Kumbaga yung katarungan ay nawawala na. Yung hustisya ay nawawala na. Kaya nga paano ba tayo mga Kristiyano? Paano ba tayo mabubuhay sa panahon ngayon? Kagaya nung ating nabasa na salita ng Diyos kanina, sabi po dun sa salita ni Apostol Pablo ay sa Efeso 5:15-17 na dapat tayo ay mamuhay na may karunungan. Huwag daw po tayo mamuhay ng mga mangmang, kundi mamuhay tayo ng mga nakakaalam ng kalooban ng Panginoon. Yun po ang dapat na makita sa atin sa panahon ngayon kasi kailangan na po natin gamitin ang oras, ang panahon natin sa paggawa ng nakalulugod sa Panginoon dahil hindi maglalaon lahat. Babalik na po ang ating Panginoon. Kaya nga doon sa napanood yung preaching ng Pastor Joseph, sabi niya, redeeming the time because the days are evil. Ganyan na po yung panahon natin ngayon. At hindi na po yun mababago kasi yun po talaga ang nakangula sa salita ng ating Panginoon. Pero tayo dapat mga Kristiyano, dapat makita sa atin ang pamumuhay na may karunungan. At yun po ang ating pag-aaralan sa umaga po ito. Tayo po muna yumuko at manalangin. Hilingin po natin ang gabay at pagsama at panguna ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Malakas po atay buhay. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, kami po ay nagpupuri. Nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa pagkakataong muli na kami narito upang sumamba, magpuri,
kahit alam na po nila ang kalooban ng Diyos or yung kung ano yung katotohanan, tinitwist pa po nila dahil gusto nila mapagbigyan yung mga pagnanasa ng laman nila. Marami pong ganun. Gina-justify po nila yung mga kasalanan sa mga narinig ko yung sa mga social media, yung ganito, ganyan. Napapanood nyo naman po yun, di ba? Mga katotohanan ay ibinabaliktad na po nila kung ano yung tama. Yun ang ginagawa nila mali. At kung ano po yung mali, yun ang tama sa kanila. Kaya napakaiba na po talaga ang panahon ngayon. Pero sabi dito, nasa salita ni Apostol Pablo, bilang mga naliwanagan na, bilang mga taong binuhay na muli kasama si Kristo, ay maging maingat daw po tayo sa ating pamumuhay. At huwag tayong mamuhay tulad ng mga, alam naman natin yung mga, walang ibang iniisip kundi ang paggawa ng kasamaan, paggawa sa sariling kapakanan lamang. Pero tayo mga nakakaalam ng katotohanan, binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon kung ano ang dapat nating sundin, kung ano ang dapat nating pamumuhay na naayon sa kanyang kalooban. Amen po. Ano po ba ang mga dapat makita sa mga Kristiyanong namumuhay ng may karunungan at sumusunod sa kanyang kalooban? Dahil ito po ang babalikan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Lagi natin naririnig hindi hinahangad ng Panginoon kung ilang anong degree o ilang degree ang natapos mo, kung ano yung mga ginawa mo, or kung ano yung mga ginawa mo, or kung paano mo gamitin yung panahon o oras na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, ang makikita daw po sa mga lingkod o sa mga anak ng Diyos na nakakaalam ng karunungan or ng kalooban ng Panginoon ay may pagnanasang maglingkod sa Diyos. Yun po yung una. Yung mga Kristiyano daw po na mga talagang nais makita ang Panginoon ay may desire sa puso nila na sila ay makapaglingkod sa Panginoon. Amen po. Dahil sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos upang maglingkod, hindi para paglingkuran. Amen po. Katulad na ating Panginoong Jesus, siya ay naparito hindi para paglingkuran, kundi siya ay para maglingkod sa lahat. Di ba po? Ang unang halimbawa natin ng ating Panginoong Jesus. At yun din po ang dapat na makita sa atin. Yun po ang nais niya. Kasi yun po yung pinakita niyang halimbawa. Yun ang susundin natin. Kaya magkaroon tayo ng desire na maglingkod sa Panginoon. Sabi nga sa Joshua 24:15, sa aklat ng ASNG kung ating pong babasahin, sa salin po nito sa Joshua 24:15. Makikita po natin, basahin po natin, ang version po ay ang salita ng Diyos, 24:15. Sabi dito, pero kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran niyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno niyo sa kabila ng Ilog Euphrates o sa mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain ay tinitirhan niyo ngayon? Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Kaya yun po ang nais ng Panginoon, na makapaglingkod po tayo sa Kanya ng ikabubuti niyo. So, ang paglilingkod pala natin sa Panginoon at ang pagsunod sa Kanya ay para sa ikabubuti po natin. Kaya hindi po lugi ang maglingkod sa Panginoon. Sabi niya po sa isang awit, hindi ako nagkamali na magtiwala at maglingkod sa Panginoon. Kasi alam natin yung lahat ng ating
ating paglilingkod, pagpapagal, ay hindi po nasasayang, hindi po gaya dito sa mundo. Kahit ginagawa mo na, hindi ka pa na-appreciate, di ba po? Pero ang Panginoon, kahit sa simpleng bagay lang na paglilingkod mo, pagpunot lamang po ng kalat, kahit maliit na kalat, nakikita po yun ng Panginoon. Di ba po? Kaya huwag po tayong magsawa na paglingkuran ng ating Panginoon sa kasimpleng kapatid, sa simbahan, sa kapwa. Kaya natin tayo para sa Diyos. Ano man po yan, gamitin po natin para sa kaluluwa natin ng Panginoon. At nung nakaraan na ako ay, sabi ko rin po nung nagsalita po ako ng Martes, nakita po natin sumayaw po yung mga ibang kananayan natin. Di ba po? Na kahit masasakit yung tuhod nila kahit hirap na hirap sila, i-memorize yung step, nagsikap po sila dahil nais po nila paglingkuran ng Panginoon. Amen po? At yun po ang nais ng Panginoon sa ating maglingkod po tayo. Hindi lang naman po ang paglingkod dito kasi stage, kundi yung kahit na hindi ka nakikita sa simpleng kapataan siya ay na-assign sa prayer or pag-e-MC, talagang pinagsusumikapan niyang gawin na may katapatan at walang pagreklamo. Amen po. At lahat po yan ay kita ng Panginoon. Maging yung ating pagpunta rito na kahit mahal ang pamasahe, mahal ang gasolina, nandito pa rin tayo hanggang maglingkod. Tuesday, Friday, prayer meeting, di ba po? Hindi naman po natin nauubos ang oras. Sa alit lang ng panahon lang naman, o oras siguro sabihin po natin 6:30 to 8, minsan nga po hindi pa po 6:30 to 8, 6:30 to 7, baka po ay 7:30. Wala pa po 5 hours. Kinatapos pa po natin. Amen po. Kaya sikapin po natin mga kapatid ko sa Panginoon, maging ako na huwag po tayong tatamad-tamad pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon. Because lagi tayo may kagalakan, may puso na handang magsakripisyo para sa gawain ng Panginoon. Amen po. Jehovah, nandun na po lahat. China, Bangladesh, Nisi, yun po ang katangian na ating Panginoon. At kaya karapat-dapat po siyang paglingkuran natin. Kaya nga sabi, maging matatag tayo sapagkat alam natin ang ating pagpapagal sa Panginoon ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa 1 Corinthians 15:58, ng Panginoon. Ano man
banal na Espiritu. Sa isalin mo nga po ate dyan. Efeso 5:18. 18? Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Saib ay dapat kayong mapuspos ng banal na Yung kailangan natin sa panahon ngayon. Ang paraan ng paghahanap natin sa Panginoon ay yung lagi tayong nananalangin. Kaya nga lagi ini-encourage ng ating mga kapatid na lagi tayong dumalo sa Friday prayer meeting. Lagi tayong manalangin. Lagi tayong manalangin. Dahil sa panalangin po ay walang hindi naaabot. Kaya gagawa lang ang ating wala imposible po sa Panginoon kapag tayo nagtiwala. Yung kapatid natin na nasa panganib, ililigtas ng Panginoon yun. Kaya wala pong kalugihan kapag tayo ay laging nananalangin. Kapag tayo ay laging tumatawag sa Panginoon, kapag lagi nating hinahanap ang Panginoon sa ating buhay. Sabi nga sa Jeremiah 29:13, hanapin ninyo ako at masusubukan kaya tayo pupunta sa prayer meeting or kailangan natin ganito, ganyan, kundi may kailangan man tayo o wala, ay dapat lagi tayo nalalangin sa Panginoon. Di ba po? Kaya meron yung minsan yung prayer request ni Pero, ganito, ganyan, tinubod ng Panginoon yung aking kahilingan. Kaya hindi na tayo dapat mananalangin sa Panginoon kapag tayo may kailangan, kundi sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Sa tagumpay man, may kabiguan man, may pagpapala man, or may kahirapan man, lahat yan ay ilapit natin sa Panginoon. Kasi yun daw po ang ginagawa ng taong may karunungan at sumusunod sa kanyang kalooban. Yung laging hinahanap ang Panginoon sa ating buhay. At yung pagbabasa sa kanyang salita, back to basic, pa rin talaga po tayo. Doon din po talaga tayo pupunta. Dahil yun po ang nais na makita ng Panginoon. Kahapon po ay nag-devotion po kami. Nagtanong po sa atin dyan kung sino lagi nagbabasa ng Biblia. Sabi ko, yung talagang may oras tayo para sa Panginoon, yung ikaw at siya lang. Di ba? Yung mga may boyfriend, may girlfriend, or may mga kasama, may time sila, na nagkakwentuhan, nag-uusap. Parang yung nagtatanungan po sila, ano nangyari sa'yo? Kamusta ang buhay mo? Di ba? Ganun din dapat sa Panginoon. Di ba po? Dahil ang Diyos ang may-ari ng buhay natin, kaya dapat siya ay lagi natin kasama sa hanapin natin siya. Hanggat siya ay ating nasusumpuan sa Isaiah 55 po ata yun eh. Meron po yun eh. Basahin po natin sa Isaiah 55. 55:6 nga ba po yun? Yun, lumapit na kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang naririyan pa siya para tulungan kayo. Habang naririyan pa ang Panginoon, hindi yung nasa huli siya kapag-awa. Para ikaw ay makatapit sa Panginoon.
bagay ay daragdag sa atin. Hindi lang tayo dapat, hindi lang dapat natin i-priority ang Panginoon dahil ang kasunod po nun ay, or after lang po tayo, ang lahat ng bagay ay daragdag. Hindi po dapat, kahit sabi nga ni Habakuk ko yun sa 3, kahit hindi man mamunga, ilang dekada na ng taon, hindi pa rin tinutugon, huwag kang magsakwa. Lumapit sa Panginoon at unahin siya sa iyong buhay. Amen po. Dahil hindi po tayo ang lugi kapag tayo ang tumalikod sa Panginoon. Ay tayo po ang lugi kapag tayo ang tumalikod sa Panginoon. Pero ang Diyos natin na panginoon, tuturuan tayo ang dapat natin gawin na naayos sa gawin. Dahil ano na talaga tayo mapahamak. Pero kung siya ang Diyos na wala lang, parang yung walang pakialam sa kanyang pinamumunuan, hayaan ka, mapahamak ka na, baka pabayaan mo yun, gusto mo yun eh. Pero hindi po gano'n ang Panginoon, lagi tayong inaakay niya sa matuwid na landas. Dahil siya ang papalakas sa maliit na kanya sa kaya lagi sapagkat alam na ng amang nasa langit inyo ang inyong mga pangailangan at siya nang bahala na magkaloob sa inyo ito. Kaya kailangan lang natin ay paglingkuran siya, hanapin natin sabi nga ng isang kapatid na nakausap namin yung Pastoral Melody, na doon na tayo sa takbo na talaga nilalakaran na natin
sisihin sa ating Panginoon ay ito po, Leviticus 16. Unang Pedro 1:15-16. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpapabanal din kayo sa lahat ng ginagawa niyo sapagkat sinasabi ng Diyos sa susunod na magpapabanal kayo dahil banal ako. Sabi po niya, walang pinapabanal ng Diyos. Kaulan ay natutunan niya ayon sa kawan ng bawat isa. Kaya hindi na rin siya magpapabanal kayo sa kanilang
ating natin
din sa aking special number next Sunday. First Sunday po. Patuloy pong pinuntahan ang bawat isa. Daya, nadalihan po natin ang kawan ng Panginoon. Tuesday, ang service. Friday, ang prayer meeting. Prayer fast every Sunday of the month. Sunday, nag-start po ito ng video. Kahit hindi nakitumayo, at hindi na po si Brother Carlos. Blessed be the name of the Lord. Kaya, Birthday ni Sister Beth. ay, ganun ba po yung Sister Beth? Talagang birthday. Lahat po ng may kaarawan, nagdiyo ng karami ngayong June. Lapit po kayo sa harap at kapanalangin po kayo ng Brother Carlos. Bilang kapas po, tayo po natin manalangin ang sa lahat. Manalangin natin ang mga kaawal ng mga kapatid at ang ating closing prayer. Tayo po manalangin mga kapatid. Panginoon, muli maraming narito po sila, Panginoon. Nagpapanamit, sumasamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan at patuloy sumusunod sa inyong kadakilaan at inyong kalooban. Panginoon, maraming po salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon. At inaalala po namin ang kanilang kaarawan sa kanilang Panginoon. Tunay na sa kanilang pagpapalagay. Pinagdala ng kanilang kailangan supahin. Para po namin ang kanilang sa kanilang para po sila mga tinawin, Panginoon, mga susunod sa mga Ibala na po namin, Panginoon, sa dati ng mga panahon ng mga buhay. Ito po sila sa mga Espiritu. Harapin, Panginoon, mga buhay, ibigay ng kalakaya ang isip mo. At kung bakit sila nakakatawid, may dahil po sila magandaan doon. Nakikilang po kami, Panginoon, sa kanila at gayon din po patuloy sila patnubayan ang pagpalain sa kanilang mga tinatakili, sa mga kalooban ng kanilang puso at po inyo nawa ito, Panginoon. At
sila. Panginoon, mangyayari. Panginoon, iligtas niyo po kami. Iligtas niyo po ang mga anak. Ispel niyo po kami ng mga nanampalataya. At nang makita ng buong mundo, ang inyong kadakilaan sa Kaya, Panginoon, sa mga pagpagiging handa, sa mga darating pa mga panahon, Panginoon, sa mga mundo, at nawa kami, Panginoon, hindi ay Hindi na kayo lahat para makauwi na at makapagluto na sa kanyang bahay. Wala, kanin pa lang kami.
practice na po. Lahat nagmamadali, pwede po para na ng awa. Nagmamadali ang lahat. Halina kayo.
blouse. Nagmamadali. Na-misplace ko yung isang puti. Anong mayroon dyan? Pwede nga pang Vicente. Nagbabalik ang mga magkadaming may tayo si o yun daw isa ng store na ang tupper niya Malaysis kasi ay napapagay sa'yo ano mismo mo lagay sa treasure bagay sa'yo nag-send mo lang para hindi siya laban mo sa tayo okay mother? Bakit?